you. Hindi natin po makumpara ang ating Panginoon dahil ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Hindi natin makumpara po sa anumang mga bagay dahil ang Diyos po ay nagbibigay ng buhay. Praise God. At sa ating pong magpatuloy po sa Panginoon, ating pong binabati ang ating pong additional bisita. Niling ko po harap dito muna para pag-pray natin itong invited ni Desiree. Ni Daisy Simply nang invite niya si Simply Dinis rin. Nanyan ko na punta dito muna sa harapan. Saka si Disanay na Simply rin. At saka si Daryl Simply. Doon po sa gitna para atin pong praise God, ipag-praise sa Panginoon. Dahil po ang Panginoon ang Diyos na mahimala at makapangyarihan sa lahat. Praise God. Hallelujah. Tayo pray po sa ating pong bisita. Praise God. Yan rin po sa ating servisyo ngayon sa pagpatuloy sa Panginoon. Mapagpalang Ama, makapangyarihan sa Lord. Hallelujah. Dalahin ko po Panginoon ang bisitang ito. O God, hallelujah. Ang simple family, Panginoon. The simple family, si Diesel, Panginoon. Si Daryl at saka si Disaning at saka si Dinis, Panginoon rin, Panginoon, Lord. Igawad mo, Panginoon, ang bendisyon, Panginoon, sa kanila. By the blood of Jesus Christ. Igawad mo ang bendisyon sa kanila, Panginoon. In the name of Jesus Christ, bless them, Panginoon, Lord. Fill them, hallelujah, by the power of the Holy Ghost, Panginoon. In the name of Jesus, salamat patuloy sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Sige, mabalik kayo sa mga upuan. Salamat po sa Panginoon. At dadaan kayo sa prayer request. May prayer request dito po ay si Japit na Lagrimas na makapasa sa interview bukas. So, yun po ang prayer request. Is there any prayer request? Pray natin si Brother Ed. Solis na gumaling na siya, hindi na sa operahan. Praise God, dahil Diyos na makapangyarihan. Amen ba? Mayroon pa ba? May pag-pray natin sa Panginoon? Kung wala na po, tayo po ay praise God, mag-praise sa Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Igawad mo ang iyong bendisyon po, Panginoon Lord. Hallelujah. Kay Japit Lagrimas na makapasa siya sa interview. Ugad na makaalis siya na walang placement sa tulong niyo po, Ama, sa Taiwan. In the name of the Lord Jesus Christ. O declare, Panginoon Lord, hallelujah, that you will grant, Panginoon, the request, Panginoon, in Jesus' name. Ganon yung Panginoon kay Brother Ed, Panginoon Lord, Solis, Panginoon. Pupunta doon si Sister Panginoon, Pili Solis po, Panginoon. Hallelujah, sa Hong Kong. O God, alisin mo ang mga sagabal at siya aprobado po ng o God, ng immigration, Panginoon. Wala sagabal po, Panginoon. In Jesus' name. Wala mga sagabal, Panginoon. Kundi siya aprobahan, Panginoon, na makapunta sa Hong Kong dahil kung kanyang asawa po, Panginoon, upang pag-pray at alilin po, Panginoon. In the name of Lord Jesus Christ, ganun si Brother Ed, Panginoon, Lord. Ikaw po, Panginoon, maghimala, Panginoon, sa Kanya. There's nothing impossible at Kanya, Lord. Hallelujah. By your stripe, there's healing, Panginoon. Pagalingin mo kanyang puso. Pagalingin mo, Panginoon, naman diabetes, mag-demonyo, diabetes, mag-demonyo sa puso. Lumayas sa kanyang katawan. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, that rest out from the day in Jesus' name. Ang Panginoong Isus na nabuhay sa mga patay, ang magbuhay sa iyong lingkod, Panginoon Lord. Sa Brother Ed Solis, Panginoon. Okay, declare, Panginoon, deliverance. I declare miracle, healing. Hallelujah, in Jesus' name. Lahat na sabihin, in Jesus' name. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Okay, tayo po ay makaupo muna. Tayo po ay magbabasa ng Biblia. Atin pong diniklara nung nakaraang linggo na magdala kayo ng Biblia. Amen ba? Okay, kung wala kayong Biblia, ay pasensya lang at makinig kayo sa may Biblia. Dahil ang Biblia, there is no representation at there is no kapalit nito.
walang substitute kundi ang salita ng Panginoon. Dahil sa cellphone yan, mayroong mga kabasusan dyan na makikita ko dito Biblia, walang basos dito kundi pawang banal. Amen ba? Walang banal ng Panginoon? Amen! Okay, at magbabasa tayo ng Biblia sa ating pong teksto dito. Ang ating topic ngayon ay supernatural life. Ang ating sabi, supernatural life. Ano supernatural life? Ibig sabihin ay hindi karaniwang buhay. Kinakailangan ang buhay natin ay hindi na karaniwang kundi ay binigyan na ng Panginoon ng himala. Amen ba? Praise God! Ating babasahin sa mga kasulatan dito po sa English muna po, kasi magandang English po babasahin dahil yan po ang tama pong salin ko minsan sa Tagalog ay minsan kulang. Ang sinabi dito, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Verse 10, be kindly affection one to another with brotherly love in honor, preparing one another. Verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not. Verse 15, rejoice with them that do rejoice, weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own concept. Verse 17, recompense to no one evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto the wrath. Unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Liliko pa tayo muna tayo. Praise God. Taas natin ang Biblia. Dakilang Diyos, ito ang salita mo, Panginoon. Dahil na kasulatan, aming pong sundin, aming pong babasahin, aming pong mamahalin, aming pong Panginoon isa bubuhay, isa sa buhay, isa katuparan ng aming napakinggan, ng aming pong binasa at aming pinag-aralan, Panginoon, upang guminhawa ang aming buhay, upang gumanda ang aming buhay, upang gumaling ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah, pinalaya mo na kami sa tanikala ng kasalanan, tanikala ng demonyo ng karamdaman, Panginoon. Salamat sa iyong himala. Salamat kayo sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong hallelujah, kagandang loob, Panginoon. Purihin at kawalatin. Bless everyone, Panginoon. Bless our servant, Panginoon. Speak to us, Panginoon. Fill everyone with the Holy Ghost and fire. In Jesus' name. Lahat masabi in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Makaupo na tayo, yung may be seated. Purihin ang Panginoon at mahaba-haba ang ating binasa kanina na teksto. Pero mahalaga po ang nilalaman sa salita ng Panginoon. Hindi natin ibabaliwala lang dahil mahalaga po ang bawat talata na ibinigay ng salita ng Panginoon sa Biblia. Ating pong tutumayan dito po sa salin ng Tagalog, medyo mababaw lang sabi dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kaso naman ninyo
mabuti. Pasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpahalaga nila sa inyo. Pahalagahan natin. Magpakasipag kayo. Huwag maging tamad. Ano sinasabi niyan? Magpakasipag kayo. Huwag maging tamad. Ayaw po ng Panginoon na tamad po tayo. Gusto na niya maging masipag tayo sa lahat ng mga bagay. Buong puso kayong maglilingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. So, maging matyaga po tayo sa anumang kapighatian, kahirapan. At palaging manalangin. Palaging manalangin. Yan ang utos po ng salita ng Panginoon. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Marunong kayo tumulong sa mga pangangailangan ng mga kapatid. Patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lupa o taga-ibang lugar. Verse 14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin natin umuusig sa atin. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Sa mga makamundo ay galit na galit. Gusto papatayin, pero sabi ng Panginoon, idalangin at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Magkaisa kayo sa loobin. Huwag kayong magmamayabang. Huwag tayong magmamayabang sa ating pong accomplishment, sa ating pong tinatangkilik sa ating buhay. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga duka. Kung ikaw ay mayaman, marunong po tayo makisama sa mga duka. Ba? Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napaka-marunong o napaka-magaling. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, sabi niya, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Palakpakan natin ang Panginoon. Maging mapayapa na tayo hanggat maaari. Hindi magugulo. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw, painumin mo. Gayon ay magbubuntong ka ng mga baga sa kaniyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Huwag tayong padaig sa masama, bagkus daigin natin ang masama sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. So ang supernatural life, tinalakay natin last Sunday ang miracle, sign and wonders. Kaya sinusugan ko ito, pinakailangan malalaman natin kung paano tayo mamumuhay ng supernatural life. Ang supernatural life yan na sinasabi sa mga kasulatan na binasa natin, na kinakailangan na hindi ba sa ating buhay tayo ang wangis ng ating Panginoon. We are the ambassador of Christ. We are Christ-like. Kaya tinawag tayong Christian means Christ-like. Ngayon sinabi sa Galatians chapter 3 verse 27, for as many have been baptized into Christ, have put on Christ. Kaya kapag nabautismuhan ka na kay Jesus Christ, ay isusuot mo, ibibihis mo ang ugali ni Kristo, ang karakter ni Kristo, ang katangian ni Kristo, at sapagkat ikaw ang representative ng ating Panginoon. Bakit natin ating Panginoon?
Wala pong pagtatangi ang ating Panginoon. Walang pagtatangi ang Panginoon. Babae ka man, lalaki, matanda ka, mahirap ka man. Walang pagtatangi sa Panginoon. Kung tayo ay Jesus Christ, tayo mga lahi na pinagpapala ng ating Panginoon. Sabi niya sa mga sa Galatia chapter 3 verse 9, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So yun po ang hangad po ng Panginoon na mamuhay po tayo ng supernatural life. To avail this supernatural life, kinakailangan natin sundin natin ang salita ng Panginoon. Tinalakay natin last Sunday po ang mga pamaraan, ang mga regulasyon. So yan ang kailangan natin isa sa buhay upang hindi po tayo manhid, hindi po tayo nasa ilalim, hindi po tayo sakitin, kundi tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Bakuhin natin ang Panginoon. Dahil sabi ng mga kasulatan sa 3 John verse 2, Verily, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper in health as thy soul prospereth. Sa Tagalog pa, mga minamahal ko, ang hangad ko na kayo'y maging malusog ang inyong katawan, ang inyong kaluluwa, espiritu. Hallelujah! Yan ang hangad ng Panginoon. Hindi po tayo ay nasa ilalim o lagi pong wala. Sabihin mo, mayroon pagpapala ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Kung mayroon ka naramdaman, sabihin, pagagalingin ako ng Panginoon. Amen ba? For God is a miraculous God. God is a doctor God. God is a great healer, and nothing is impossible upon Him. In Luke chapter 1 verse 27, for with God nothing shall be impossible. Amen? Amen. So, natanggap natin ang mga pagpapala dahil po si Abraham po ay siya ang friend of God. Kaibigan ng Diyos. Dahil siya po ay masunurin sa ating Panginoon. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak na kaisa-isa na bugtong na anak. Hindi si Ismael kundi si Isaac. Mula sa kanyang asawa kay Sarah. Na matanda na sila. Pero pinagkalooban sila ng Panginoon na kaysa isang anak na ipinanganak kay Sarah. So, dahil dyan sa Genesis chapter 22 verse 14, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. Ibig sabihin, God will provide, as it is said to this day, and the mount of the Lord shall be seen. So, tinawag sa Jehovah Jireh na ay sa araw na yon, sa bundok ng Panginoon na nakikita niya na nangahulugan, ang Diyos ay magbibigay. Amen. Kung mayroon kang problema, sabihin mo, ang Diyos ay mag-provide. Siya ang Jehovah Jireh that God will provide. He is Jehovah, hallelujah, hallelujah, shalom, God, peace, hallelujah, hallelujah, Jehovah, Nisi, He is our banner. Salamat po sa Panginoon na ang Diyos ay makapangyarihan. Kailangan ay magtiwala tayo sa Diyos at siya ay mag-provide. Kaya tinawag sa Jehovah Jireh that God will provide. Kaya sinabi sa verse 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven in the second time, and said, by myself I have sworn, said the Lord, for because thou hast done these things, and hast not withheld thy son, thine only son. Kinausap ulit siya ng Panginoon dahil hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak na only son. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, mayroong covenant ang Panginoon sa kanya. Sa verse 17, that in blessing I will bless thee. Sa pagpapala, ikaw ay pagpalain ko. And multiplying, I will multiply thy seed as the stars of the heaven. Pararamihin ko ang lahi mo kagaya sa bituin sa kalangitan. Magbibilang mo bang bituin sa kalangitan? Yan ang pagpapala ng Panginoon, unlimited blessing. Hindi mo mabilang. Amen? Ang sabi niya, as the sun which is upon the seashore. Kung tingnan mo ang buhangin sa dalampasigan, mabibilang mo ang buhangin sa dalampasigan?
Ganun po ang pagpapala ng Panginoon. Isang unlimited blessing. Hallelujah. Praise God. Kung may unlimited blessing, mayroon unlimited din na trials. Ngunit kinakailangan maging mataga ka lang. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang prabi, pre-request sa ating pong tatay. Unlimited blessing, pastor. Kung may unlimited blessing, unlimited trial rin yan. Kapag malaki hiningi mo sa Panginoon, malaki rin ang pagsubok mo. Kinakailangan ka lang pasan mo, di ba? Mayroon ba hiningi kayo sa Panginoon? Malaki yan hiningi ng Panginoon, nakapalit sa iyong hiningi. Paano kaya Abraham? Gusto siya magpalain ng Panginoon, pero sinubok siya ng Panginoon kung hindi niya ipagkait ang kanyang bugtong na anak bilang alay. Ang ibig sabing alay, papatayin. Pero, nung nakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa Diyos na hindi kukupas, so hangad po ng Panginoon na ang pagmamahal natin sa kanya hindi kukupas. The supernatural life, it involves love. Love ko sabi, kailangan natin ang pagmamahal mula sa Diyos. Amen. Puro natin ang Panginoon. Pagmamahal mula sa Diyos dahil love covereth the multitude of sin. 1 Peter chapter 4 verse 8. Na, sa Colossians chapter 3, verse 14, ang sabi niyan, love bind us in perfection. Ang pagmamahal ay nagbibigkis sa atin sa kasakdalan. Kaya kapag mayroon ka pagmamahal sa Panginoon, mabubuhay ka ng supernatural life, hindi ka karaniwan na tao, kundi ikaw ay binago ng Panginoon, ikaw kahalili ng Panginoon, kumakatawan sa ating Panginoon, na ang Panginoon ay magpapala po sa ating lahat, walang pangalan ng ating Panginoon. Kaya, si Abraham tinawag siya ng friend of God, tinawag siyang father of faith. Bakit? Dahil ang pagmamahal niya sa Panginoon, ang pagmamahal niya sa Panginoon, higit pa sa lahat ng mga bagay. Kung minsan sinasabi natin, kapag namatay ang asawa mo, parang mamatay ka na rin, parang binudiyos mo ang asawa mo. Kung mamatay ang anak mo, parang sabi, mamatay ka na rin. Hindi ganun. Kapag mahal mo ang Diyos, higit sa lahat, naibabaw sa lahat, nangingibabaw sa lahat, amen, mahal mo ang Diyos, kaya ng Panginoon, alalipalin ka ng lahat ng mga bagay na nawawala sa buhay mo. Kaya nga, ang Panginoon ay nagbigay ng kahalili instead ng patayin niya ang kanyang anak bilang alay na susunugin, handog sa Panginoon, ay binigyan siya ng isang tupa na nakapulupot sa kahoy at inalit doon sa kanya. Kaya tinawag siya Jehovah Jireh, God provide. Ibig sabihin sa buhay natin, to live a supernatural life, we always speak and declare, sabihin natin, God will provide. Everybody say, God will provide. Palakanin na natin ang Lord. Saan ang mga problema at aming mga suliranin sa buhay? Don't doubt the unlimited blessing of God. God can able to provide our needs. Palakanin natin ang Panginoon. Hallelujah. In Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by my Jesus Christ our Lord. To live a supernatural life, we must always believe. Believe and you will achieve. Believe and you will receive. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Paniniwala ka matanggap mo. Hallelujah. Paniniwalaan mo at alimaantin mo. Kaya na yung gusto ko ng Panginoon. Hallelujah. Baka sabihin natin, doon lang yan sa sa mga Israelita. Hindi naman tayo kasama dyan. Tinabi natin kanina Yung Galatia Kung mabasa mo sa Galatia chapter 3, verse 13 and 14, Christ redeemed us from the curse of the law. Si Kristo ay tinubos tayo sa batas ng lumang tipahan. Dahil walang nangyigtas sa lumang tipahan ng mga hintil, kundi at ito mo lamang ng Diyos sa mga Hudiyo o sa mga Israelita o sa mga Hebrew. So, sa verse 14 na sabi niya, that the blessing of Abraham came to the Gentiles. Palakpakan natin ang Panginoon. Upang ang pagpapala ni Abraham ay pinangako ng Panginoon ay darating po sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Darating! Believe it and you will receive it.
Ano man ang iyong naramdaman, huwag mo pansinin ang iyong affection, ang iyong Panginoong naramdaman, ang iyong feelings. And believe the written word of God. Paniniwalaan mo ang mga salita ng Diyos at mangyayari sa ating buhay. Amen ba? Amen and amen. Mangyayari sa ating buhay. Kaya nga ang pangako ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 nito, ang sabi ng Panginoon, and it shall come to pass na pagkatapos nito, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, kung ating pakinggan mainam ang busis ng ating Diyos. At sabi niya, to observe and to do all His commandments, ating ipangilin ang kanyang lahat ng mga kautusan, which I commanded thee this day, na kung saan ang kanyang ipinag-uutos ngayon, that the Lord thy God will set thee on high above all nation of the earth. All nation of the earth. Yan ang supernatural na pangako ng Panginoon. Ito ay hindi tayo maging sa ilalim. Ang sabi ng Panginoon, nasa ibabaw kayo, nangingibabaw kayo, always excellent, always the best in the Lord, because you are serving the best God. You are serving the excellent God. You are serving a living God. Amen. Nangingibabaw sa lahat ng mga bansa. Palakparan ng Panginoon. Ang Pilipinas ay pinagpapala kung pagpapalain ang bahay ng Israel. Pag-pray natin, pagpapalain ng Pilipinas. Dahil sabi sa Psalms 122 verse 6, they that pray for the peace of Jerusalem shall prosper that love. Di palakpan natin, Panginoon. Ang nanalangin sa Jerusalem, hallelujah, ay pagpapalain ng Panginoon. Don't always forget to pray for Jerusalem. It is the written word of God that He will bless, that bless them. Sabi, Genesis chapter 12 verse 3, they that bless thee shall be blessed. They that curse thee shall be cursed. Because of thee, I will bless all nations. Dahil po kay Abraham, may pinangako ng Panginoon na binitawan na kubinan sa kanya. Pagpapalain ang mga bansa na tumanggap sa kanya, na tumanggap sa kanyang salita, na tumanggap, hallelujah, sa panalangin ng bayan na. Amen? Dahil pinangako ng Panginoon, once God will bless you, no one can divert it. No one can reverse it. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo pwede mapalitan. Hindi mo pwede mapalitan. If you are blessed by God, hallelujah, the blessing will follow. Palapahan natin ang Panginoon. Amen. Believe. Kaya nga, hallelujah. Praise hanggang ngayon tayo naniniwala tayo na ang pagpapala, praise God, nandyan palagi sa ating buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We need to live a supernatural life. Na hindi na tayo kang karaniwang na tao na musmusin. Ano pa sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita? Praise God. And all this blessing shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ang lahat na mga pagpapala lang sa iyong kamay, pagpapala sa iyong pananim, pagpapala sa iyong mga hayop, pagpapala sa iyong mga anak, pagpapala sa iyong mga trabaho, pagpapala sa iyong mga negosyo, pagpapala sa iyong mga plano sa buhay, lahat ay darating. At sa overtaking sabi, darating sa akin. Amen. Darating ang pagpapala sa akin. Pagpapala sa aking trabaho, pagpapala sa aking negosyo, pagpapala sa aking asawa, pagpapala sa aking mga anak, pagpapala sa lahat. Kung ayaw ay susunod sa busis ng Panginoon, darating ang supernatural blessing in our life. Amen. Yan po. Praise God. Nung una, sinasabi sa akin na Mr. Art pa, Jimmy, tanggapin mo pagkapala ng Panginoon. Mayaman ka. Basta mahirap na ako. Palitan mo, sabihin mo mahirap. Kasi sabi mo, mahirap na talaga. Palitan mo mayaman. O sige, mayaman ako. Namatay na nga Sir Art, sabihin mo, mayaman ka. Huwag mo sabihin mahirap ka. Sabihin, mayaman ka. May palakpakan ng Panginoon. Hallelujah.
Kung minsan, parang mahirap maniniwalaan, no? Parang mahirap maniniwalaan na wala kang natanggap pa. Pero believe me, and you will receive it. Amen. Hallelujah. In Mark chapter 11 verse 24, believe and you will receive and you shall have them. Mark 11 verse 24. Parang natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya nga supernatural life, parang hindi ka panipaniwala. Kung may sakit ka, parang hindi ka panipaniwala sa parang hindi ka na gumaling. Sinabi lang ni Satanas. Pero ang sabi ng Panginoon, gagaling tayo. Hallelujah. Praise God. Ay sa halimbawa po, sa supernatural providing ng Panginoon. In 2 Kings chapter 4, verse 2, 3, and 4. Pansinin natin ang milagro ng Panginoon. And Elisha said unto her, at sinabi ni Elisha sa kanya, what shall I do for thee? Anong gagawin ko sa iyo? Kasi hindi siya natulong sa likod ng Panginoon ng Propeta Elisha. Tell me, sabihin mo sa akin, duhas daw in the house. Ano ang sa iyong tahanan? And he said, the handmaid hath not anything in the house. Wala nang ako sa aking tahanan. Ano lang na sa iyo? Save a pot of oil. Kapiranggot na langis na lang. At mamatay na kami. Kapiranggot, ha? Pumapasahin mo yan. Save a pot of oil. Ibig sabihin, kaunti na lang. Ano sabi niya? Then he said, go! Borrow the vessel abroad, all thy neighbors. So, hindi pa masamang manghiram. Hello? Sabi, puntahan mo ang iyong kapitbahay, manghiram ka doon ng sisidlan. Even an empty vessel. Borrow not a few. Huwag kang mangutang o manghiram ng kaunti. Kinakailangan marami. Hello? Marami ang iyong hiramin. Marami po sabi sa ganun. Sa verse 4. And when thou art coming, kapag dumating na ang lahat na hiniram mo ng mga lalagayan, ano sabi niyan? Thou shalt shut the door upon thee, upon thy son. Para hindi nila makita ang gagawin mo. Sinaduhan mo ang iyong pintuan. Dahil may hindi pala gagawin ng Diyos sa iyo. Amen! Ano sabi niyan? At pagkatapos, ang langis mo na konti. Sabi niya, konti. Pour out into all the basin. Konti na langis. Ibuhos sa lahat ng mga lalagyan na nakakarami. Ano sabi niya? And thou shalt set aside that which is full. Noong napuno na, iset aside mo at ibinta mo at babayaran mo ang pinaghirapan mo para ng Panginoon. Kaya masama ang hindi nagbabayad. Babayaran at pinagpapalakan. Magbabayad ka na. Baka nakalimutan mo yung hiram yan. Pinagpapalakan na ba eh. Kaya ang taong nang hiram, magbabayad. Dahil pinagpapalakan na pa yun. Hallelujah! Hindi masama ang hiram. Kapag nagbabayad, kapag hindi ka nagbabayad, masama yun. Diba? Palakpahan din ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Yan po ang salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay gagawa ng himala, kaya mag-provide ng Panginoon. Kaya hipuin ang mga taong makamundo para matugunan ang pangailangan mo. Hindi ba ang bayan ng Israel, nung sila sasamba sa Panginoon, ay sabi ni Paraon, ay hindi kayo po lalabas dito. Mga alipin ko kayo. Ano ang sabi ng Panginoon? Palabasin niyo sila yan. Kapag hindi, magpakita ko ng salot sa inyo. Ay, matigas sa puso niya. Pinadala sila ng Panginoon ng 10 salot. Alam niyo po, kapag matigas tayo sa Panginoon, papadalaan ka ng Panginoon ng salot sa buhay mo. Hello? Yan po ang nangyari po. Pinadala ng salot ang ihinto ng 10 salot, ang panghuling salot, mamatay ang lahat ng mga panganay. Mula sa hayop hanggang sa mga tao. Nung nakita nila na matindi pala ang Diyos nila,
payagan natin sila magsamba na. At hindi lamang payagan mo magsamba, pahiramin mo sila, bigyan mo sila pangailangan nila. Isipin mo, lumabas naman sila, pinahiram mo sila, binigyan sila ng mga lahat ng mga kayamanan ng Egypto. Dala-dala nila. Oh, ng mga bakang ay, dala-dala nila para magsamba na sila sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag mong iwanan ng iyong pamilya na ikaw lang magsamba. Lahat kayo magsamba! Kayo magsamba sa Panginoon! Dahil yan po ang gusto ng Panginoon. To live a supernatural life, huwag mong kaligtaan ang pagsamba sa Panginoon. Ano ba? Lahat na din pagsamba sa Panginoon. Kapag pinaligtaan mo ang pagsamba sa Panginoon, magkamali ka. Salot ang kabutin mo. Ito po yun. Isang halimbawa po, ang isang kapatiran doon, pinagbalat sa mahirap na mahirap doon po sa Mindanao. Kasi mahirap na derop lang. Nagpipray siya, Pasto, pag-pray mo kami pagpalain. Pinagpala siya po. Nagkaroon ng maraming bahay, nagkaroon ng maraming sasakyan, nagkaroon ng mga negosyo. Naku, doon sa negosyo, nakalimutan ang pagsamba sa Panginoon. Nakalimutan na ang Panginoon. Yes, hallelujah. Sa halip na umuhay ng supernatural life, nakalimutan ang Diyos na pinagmulan ng buhay at pinagbilan pagkapala. Alam niyo po, dumating ang salot, ang kanyang masakay na kabangka-bangka, nalaglag sa bangin, o na ninakaw, at panghuli, nasunugan sila, sunog lahat ng kanyang property. Patay, natunaw lahat. Kaya na, wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. In Matthew chapter 6, verse 8, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ano pala, mga natin ang ating Panginoon. Amen. Yan po. Itong halimbawa po, ang third temple ay pinag-awayan ng mga kalaban eh. Ngayon ay nakaplano na ayun talaga ang third temple. Ngayon po, ang sabi ng Panginoon, thus speaketh the Lord of hosts, seeing these people saying, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Kinakailangan may tayo ang tahanan ng Panginoon na nasira dahil sa kasalanan. Alam niyo po, kapag namumuhay tayo sa kasalanan, masira talaga ang tahanan. Akala mo hindi ma-divert at ma-reverse? It can be reversed because of sin. Ang kahulugan ng sin, Satanas yan. Ano ibig sabihin ng sin? S-I-N. Satan in nature. Kaya kapag tayo gumagawa ng kalapastangan sa Panginoon, ikaw ay kinakabayuhan sa kanas, nilukupan sa kanas, lumayas ka sa kanas, ang buhay. In Jesus' name, lumayas ka sa kanas, sa pangalan ni Jesus. Si Pedro, sabi ng Panginoon, kinakailangan ang Isaya mamatay, mailibing at mabuhay maguli. Yan ang kinakailangan maganap sa propesya. Bakit sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo pagtanggol ka namin. Ano sinabi ng Panginoon kay Pedro? Satanas, lumagay ka sa likuran ko! Ang iyong iniisip, hindi sa Diyos tao! Kuminsan, tayo po ay umaasa na akala na nakalugod ang buhay mo. Hindi pala, nakakalugod pala sa tao lang, hindi nakakalugod sa Panginoon. Ang ating kaluguran ng Diyos, hindi ang tao. Inupurin natin ang ating Panginoon. Amen? So, ang sabi ng Panginoon, itayo kailangan ang kanyang tahanan. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your way. Ngayon, sabi ng Panginoon, consider your way. Ano ibig sabihin ng consider your way? Unawain mo, alalahanin mo, ano ang ginagawa mo, mga pamaraan mo. Ang yung ginagawa mo, pamaraan mo, konsepto mo, ideya mo. So, hindi po ganun. Ang sabi niya sa verse 6, you have so much, marami kayong itinanim, and bring in a little. Ngunit, nabubunga,
ng maliit. You eat, kumain kayo, but you have not enough. Kumain mo, hindi nasisiyahan. Para sabi, kulang pa rin. Gutom pa rin. Sabi niyan, you drink, kayo umiinom, but you are not filled with drink. Hindi pa rin nakukuntinto. Parang lasing na nga, magpakalasing pa rin. Hello? Yes. Hindi nakukuntinto. Sabi niyan, liglot yung ginamitan ko kayo, nagamit kayo, but there is none harm. Nadamit kayo sa, hindi kayo nalagdin pa, sabi mo, hindi kayo ninitan, malamig pa rin. Kapag ikaw nakatira doon sa snow, mag-init ka sa lamig pala, kailangan mo na mainit. Di ba? And then, and he that earn wages to put it into a bag with hole. Ang nagsasahod ng kanyang mga pagpapala sa kanyang pinagpagalan, sa kanyang trabaho, sa kanyang sahod, ang kanyang income. Ngunit, ano lang dyan? Inilagay lang sa buslo na mayroong butas. Lahat masabing buslo na may butas. Ano ibig sabihin? Buslo na may butas. Ibig sabihin, mayroon kang bulsa, paglagay mo doon, kami mo ang pera mo, wala ng pera. Kasi butas pala ang bulsa mo. May magpaka, akala ka na dyan nagamit mo, binutas pala na magnanakaw. Wala na pala ang iyo ng pera dyan. Hello? May pera ka nga sa bangko. Nabutas nawala ang pera mo sa bangko. Yan po ang ibig sabihin, nakakahulugan kapag hindi mo pinahalagahan ang tahan ng Panginoon. Lahat ng iyong pinagpagalan, nilagay mo lang sa butas. Sa lagayan mo ng buslo na may butas. Ano ibig sabihin sa buslo na may butas? Trabaho ka ng trabaho. Sabi nila, hanap buhay, hindi hanap buhay. Hanap ng kamatayan. Dahil walang panahon sabi mo, kapag magkasakit ka, singilin ka ng Panginoon ng libo-libo, hindi lang libo-libo, milyon-milyon. Naubos ang iyong pera sa bangko ng pagpagamot sa sakit mo. Yan ang ibig sabihin ng butas. Pagkatapos, marami kang pinautang. Pagkatapos, hindi magbabayad bagkus magalit pa sa iyo. Magbabanta pa sa iyo. Kaya may sabihan sa Bisaya, utang lipay, sukot likay, bayad away-away. Yan po ang nangyari! Kaya yan, napupunta sa butas! Kaya gusto ko ng ating Panginoon na ang buhay natin huwag ilagay sa buslo na may butas. Kinakailangan sa buslo na pinagpapala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po kapag namanguwi na sa supernatural life, ang sabi sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord maketh rich, and He added no sorrow in it. Ang pagpapala ng Panginoon, hallelujah, ay walang kalungkutan. Hallelujah. Wala sa idagdag na kalungkutan. Amen. Kaya nga, marami pagpapala sa iyo, pero pala kalungkutan yan. Hello, kapag ang pagpapala ay hindi kansiyan, hindi sa Panginoon yan. Kapag pinagpapala ka pa yun ng Panginoon, ay hindi ka nalungkot. Amen. Ang plata ka na Panginoon. Amen. Hello! Ngayon, ang tao po ay binibintang nilang kailang pagkatao kay Satanas para guminawa. Kaya na doon sa Amerika sabi niya kapag wala ka itong credit card, hindi ka maganda. Hindi ka mayaman. Lahat ng mga tao puro credit card. Ang kanyang bahay, credit card. Ang kanyang kotse, credit card. Ang kanyang magagamit, puro credit card lahat.
utang na baon sa utang. Kaya nga sila magtatrabaho ng doble na panahon. Tila ba kayo wala ng panahon sa Panginoon? Puro trabaho. Then sabi, hanap buhay, hindi hanap buhay. Hanap ng kamatayan. Kinakailangan may panahon ka sa Panginoon. Huwag mo sabihin na wala kang panahon sa Panginoon. Kapag sinasabi mo sa akin, wala ka ng panahon sa Panginoon, delikado ka, kaibigan. Kinakailangan mo, bigyan panahon ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Dahil Diyos may-ari ng ating lakas. Hallelujah! Dahil kapag hindi mo bigyan ng panahon, nilagay mo lang yung kayamanan sa butas. Amen. Amen. Amen ba? Dala-dala mong pera mo nalalaki sa mga people, sabi niya, dala-dala niya ang pera sa mga pakasal niya. Nilalaman niya, nawala ng pera nung yung kaysa sa LRT. Libo-libo, ilan yun? 33,000. Pinaginapan niya yun. Second idlak, nawala. Nilagay sa kanyang bag na butas. Hello? Kaya mag-isip tayo, consider your way. Sinasabi na kayo, consider your way. Alalahanin mo yung ginagawa mo. Ibig sabihin, pinaalalahanan tayo ng Panginoon ngayon. Para natin. Amen! Amen! Gusto mo ng Panginoon, gumising ka sa amin. Hoy, gising! Tulog ka ba? Sabi mo, tapitin mo ka, sabi mo. Hoy, gising ka na ba? Kapag gising ka na sa amin, gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. God is a perform a supernatural life. Hallelujah! In our life. Supernatural life na eh. May bakurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Oh, pansinin natin ang salita ng Panginoon. Ang Malakas chapter 4 verse 2, ang Malakas chapter 4 verse 6. Itong propesya ng ating Panginoon. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Ang may takot sa pangalan ng Panginoong Diyos na walang ibang Diyos na yon ay si Joshua. Hallelujah, Adonai Emmanuel. At walang iba, Jehovah at tinawagan ng pangalan, isang pangalan. Ngayon, hallelujah, Zechariah chapter 14 verse 9, those shall call his name. Zechariah 14 verse 9, and his name is, everybody say, Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ang sabi mga kapatid, ay ang natatakot sa kanyang pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran at gagaling gaya po na may pakpak. Gagaling ka at tatakbo ka kagaya ng isang buya mula sa ulungan. Tatakbo ka, sabi mo, hallelujah, salamat po Panginoon. Pinagaling mo na ang Panginoon. Salamat po Panginoon. Wala na cancer, wala na diabetes, wala sakit sa puso, wala na. Gumagaling na ang buhay ko. Gumagaling na ang katawan. Hindi ba? Amen? Pero kung sabi patawa-tawa ka, hindi mo totoo yan. Mas kayo, kapag hindi ka naniniwala. Pero sinabi ng salita ng Panginoon na. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Yan po! Ano? Sa verse 6 na sabi dyan, Malakay chapter 4 verse 6. And he shall turn the heart of the father to the children. Tinakailangan ang puso ng mga magulang ay doon sa kanilang mga anak. Hello? At ang puso ng mga anak doon sa mga magulang rin. Ibig sabihin vice versa. Ngayon, kuminsan na, bahala ka na dyan sa buhay, matanda ka na. Diyan ka na mamatay. Hindi ganun. Baliktaran yan. Pinakain ka, pinakalinga ka. Pagbalik niya, kinakalitain mo rin ang halal magulang mo. Dahil kapag hindi, ano sabi dyan? Kapag hindi mo gagawin, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Kapag hindi mo gagawin, lest I come and smite the earth with a curse. Liban, kapag hindi mo gagawin ito, saktan ko ang lupa ng mga sala. Kapag ang buhay natin ay hindi gumiginhawa, ibig sabihin, namumuhay tayo ng salot sa buhay natin. Consider your ways. Isa sa ayos natin, we must live a supernatural life. Baguhin natin ang ating buhay. Baguhin natin ang ating mga ways, mga pamanaan. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Isaiah 55 verse ano mga kapatid, verse 8,
My thoughts are not your thoughts. Your ways are not your ways, say the Lord. Ang inyong mga pag-iisip, hindi aking pag-iisip. Ang inyong mga daan at paraan, hindi aking daan. Huwag iyong paraan, huwag iyong konsente, hindi iyong paraan. Kundi ang paraan ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Yan ang gusto ko ng ating Panginoon. Huwag tayong magaling na. Kung wala ang Diyos, mabuhay ka. Kung wala ang Diyos, patay ka talagang bata ka. Yan po ang salita ng Panginoon. Kaya nga sinabi po sa Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12, Blessed which they are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga inuusig sa katwiran dahil sa Kanya, at sila'y tatawagin, at ang kaharian ng langit ay sa kanila. Blessed are ye when men shall revile you. Papalad kayo kapag kayo'y pinutuya, inalipusta, inalimora, because persecute you, at kayo ay inuusig, pinapahirapan, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Pinaratangan kayo ng walang katotohanan, magalak pa rin kayo. Baka sabihin niya, baliw ka yata. Baliw sa kanila. Alam niyo po, sa mundo, ang mga Kristiyano sinabing baliw. Totoo po yun, Biblia rin sasabi yan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27-28, ang mga marunong sa mundo, akala ng baliw. Ang mga alam na, kung saan na maya kayo, awit-awit kayo, mamaya-maya, iyak kayo sa baliw yan ang mga tao ito. Hello? Paawit-awit kayo, masaya, mamaya-maya, kaya anong ginawa yung mga tao na yun? Baliw yan kaya? Hindi ba yan sa baliw na sa Panginoon? Basta darating ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! So, ang sabi mga kapatid, hallelujah! Ang sabi dyan, rejoice, maganak kayo. And be exceeding glad, matutuwa kayo. For great is your reward in heaven. Great is your reward in heaven. Malaki ang pagpapala natin sa Panginoon. Huwag kang mga lumata, huwag kang manghihina, huwag kang natamlay, bagkos magalak ka. Amen? Bagkos magalak ka. Amen? Hallelujah. Amen? Rejoice, sabi ng Panginoon. Oh, rejoice. Ang sabi niyan, dahil dakila ang gantimpala ninyo sa langit. Also persecuted they the prophets which were before you. Ang mga propeta noon, sinuusig sila. Pero may gantimpala ang Panginoon. Para parating ang Panginoon. May gantimpala ang Panginoon. Your reward, my reward will not be void, but it will come to pass. Ang mangyayari po, ang biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Isa pang halimbawa, ito po, kung mayroon tayong sakit, tingnan mo dito ang isang babae nito. Lagi kong ngayon halimbawa ito, ngunit i-recall natin ang salita ng Panginoon. In Mark chapter 5 verse 28, 29, and 30. For, she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Sabi ng isang babae na inaagasan na ng pagdurugo ng 12 taon. Isipin mo na, buhay pa, dinurugo ng 12 taon. Ginastos niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang kabuhayan, ang kanyang miliyon na kayamanan, naubos sa doktor at lalong lumalala at lumalala. Kung ikaw na baka doktor, hindi mo gumagaling. Uminom ka ng gamot, hindi mo magaling. Uminom ka ng vitamin, hindi mo magaling. Bakit? Mayroon pong dahilan. Consider your ways. Kaya nga sabi niyan, and straightway the fountain of her blood was dried up. Nung mahipo niya ang Panginoon, ang damit ng Panginoon. Sabi niya, gagaling siya. Nung nahipo niya ang damit ng Panginoon, kagad na tuyo ang pagdurugo sa kanyang katawan. And she felt in her body that she was healed of that plagues. Pansinin natin, he was healed of that plagues. Ibig sabihin,
ang sakit niya ay hindi ordinaryong sakit. Salot. Alam niyo po, kapag may sakit ka na hindi gumagaling, hindi na ordinary na sakit yan. Salot yan. Pabalik-balik na sakit natin na hindi gumagaling, salot yan. Kinakailan, consider your ways. Baguhin natin ang ating mga ginagawa. Ngayon, babago natin ang ating baguhin natin ang ating ginagawa. It is the reason, mga kapatid, na matutuhanan natin. Walang pagkukulang sa Diyos. Tayo ang maraming pagkukulang. Amen? Kaya nga sabi niya sa verse 13, and Jesus immediately knowing in himself the virtue had gone out of him. Nung nalaman ng Panginoon kaagad na mayroong bisa na lumabas sa kanya, and turned him about in the press and said, who touched my clothes? Lumingon siya sa likuran niya at sinabi niya, sino ang humipo sa aking damit? Grabing damit ng Panginoon. Nahipo lang, gumaling. Hindi na out. Hindi na pinalayas, kundi nahipo lang. Ibig sabihin, ganun kakapangyarihan kapag mahipo mo lang ang kalooban ng Panginoon. Kung mahipo mo lang ang damdamin ng Panginoon. Kung mahipo mo lang, hallelujah, ang awat habag ng Panginoon. Tugunin ang iyong mga pangailangan. Amen! Believe it! Hallelujah! Gagawin mo ang lahat ng mga bagay. Magpupusigit kahit ikaw ay sinasansala. Marami ang lumalapit sa Kanya. Ngunit siya nagpupusigit gagapang hanggang mahipo niya ang Panginoon. Nangangahulugan ang paglapit natin sa Panginoon. Maraming mga hadlang. Ang pagpapala sa Panginoon, hinahadlangan sa taas yan. Ngunit, ang gusto ng ating Panginoon, magpupusigit ka na lumapit sa Panginoon. Magpupusigit ka na mahipo mo lang ang Panginoon. Anong ibig sabihin? To touch the hem of His garment, ibig sabihin, kung mahipo mo ang kalooban ng Panginoon. God is a spirit. Hindi mo nakita ang Panginoon. Di ba? Nakita mo ba ang Panginoon? Ang damit niya, kita mo? God is a spirit. Ibig sabihin, the Spirit is, hallelujah, omnipotent God, omniscient God, hallelujah, all-knowing God. Alam na ating kailangan sa mga pangyayari ng Diyos. Kilala niya tayo. Kaya niya, hallelujah, tugunin ang iyong mga pangailangan. Hindi ko alam, ang Diyos ay nakakita na alam sa lahat ng mga bagay. Kailangan kung mahipo mo lang ang Panginoon, ang kanyang kalooban, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang awa, ang kanyang betod na kanyang kapangyarihan, na ikaw ay lalapit sa Panginoon. Huwag kang mag-atubili na lalapit sa Panginoon at ikaw ay pagagaling ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Baguhin ka ng Panginoon. Maghimala ang Diyos sa buhay mo pala ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! So, ang buhay natin ay puno po ng persecution and trials and suffering dito sa mundo nito. Tandaan natin yan. While we are still waiting in the Lord, puno po ng mga suffering. But ang sabi po sa Romans 8 verse 18, we cannot compare the suffering that we have suffered, for the glory shall be revealed. Ang mga kahirapan natin na naranasan o anumang mga kadusaan, hindi mo makumpara, hindi mo masisi na bakit ganito ako, bakit ang buhay ko. Bago ko sabihin mo, salamat po Panginoon. Tinuturuan mo ako. Salamat po Panginoon, challenge mo ako. Nalalapit ako sa iyo Panginoon. Challenge mo ako Panginoon, nagtitiwala sa iyo mga salita. Yan ang hamon sa ating buhay na tanggapin ang supernatural life na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Because the Word of God is a supernatural Word. It is an ordinary word. The Word of God is not an ordinary word. It is a supernatural word. Amen. Na ating pong paniniwalaan. Amen. Para ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So yun po ang nangyari. At siya po ay gumaling. Okay, ito ang pinakain ng Panginoon ng 5,000. Ang 5,000 pinakain ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng mga alagad niya, I commanded the multitude to sit down on the grass. Umupo kayo sa mga damo. And took the 5 loaves and 2 fishes and looked up to heaven. And he blessed and broke and gave to the loaves to
to His disciples and the disciples and the multitude. Pinasalamatan ng Panginoon ang 5 pirasong tinapay at 2 isda. Pinigala sa langit. Hallelujah. At pinagpala at pinanghimay-himay at binigay sa kanyang mga alagad. Hallelujah. At pinakain sila. And they did it all. And they were filled. Sa 5 tinapay at 2 isda, sila nakakain lahat. At sila ay nabusog. Hindi nabubusog. Ibig sabihin mo, ang kabusugan sa Panginoon. And they took up all the fragments that remained 12 basket full. Ibig sabihin, ang 5 tinapay na 2 isda nag-multiply, dumarami. At ngayon, mayroong sobra pa. Nabusog na sila, may sobra pa. Ibig sabihin, kapag pinagpapala ka Panginoon, sobra-sobra talaga. Sobra-sobra. Amen? Hindi mo malilitan ang Panginoon. God will supply more than enough. Amen? Hallelujah. More than enough. Amen? Higit sa lahat. Kaya nga, 12 basket ang naipon nila ng mga sobra. Kaya, masama magtapon ng pagkain. Ang sabi natin, likumin nyo ang mga natitirang pagkain para mapakinabangan tayo para natin. Hallelujah! Huwag tayong bulagsak sa Bisaya pa. Kinakailang ipunin natin. Kaya mga pagpapala ng Panginoon, pag pinagpapala ka ng Panginoon, huwag mong aksayahin. Praise God. Ipamigay mo sa mga kailangan. Tutulungan mo pa kayo sa mga nagugutom. Ay sabi sa verse 21, they that had eat were about 5,000 men beside the women and the children. 5,000 na mga tao, liban lang sa mga babae, hindi pa nabilang, hindi pa nabibilang sa mga anak. Ibig sabihin, multitude din, napakarami talaga. Hello? Isipin mo, napakarami. Ibig sabihin ang buhay natin, you must imagine, magpikit ko sa iyong mata, ang 5 pirasong tinapay at 2 isda, mapakain bang libo-libo, hindi mabila. But God can able to multiply it. Ibig sabihin, kung ano man mayroon sa iyo, pag ingatan mo, sundin mo lang, God able to multiply. Kaya lang po yun. Kaya kasi sa babae, ang kapinanggot na langis, sabi niya, ibuhos mo lang, paniniwalaan. Paniniwala ka ba masabi? Nagbalo na yata ito. Na ikaw ay bubuhos na nagtutugulo yan. Sundin mo lang. Amen ba? Amen. Sundin mo lang ang sabi ng Panginoon. Lahat masabi, sundin mo lang ang utos ng Panginoon, ang lingkod ng Panginoon. Hallelujah! At God, hallelujah, will supply. Amen. Amen. Praise God. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew 19 verse 26, Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Lahat ba sabi? For with God all things are possible. Palakpakan mo ng Panginoon. Hallelujah! Sa Diyos ay walang imposible! Sa Diyos ay walang imposible! Amen! Ano mang pangailangan mo ngayon, idulog mo sa Diyos. Baka sabi mo, may pangailangan mo, nandyan ang Bombay, mamumutang ako. Si Bombay pala ang Diyos mo. Nandyan si mayaman, doon lapitin ko. Di yung Diyos mo mayaman. Kaya sabi na po yun, no cannot serve God and mammon. Matthew chapter 5 verse 4. Hindi ka makagalingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sabi ng Panginoon. So, gusto ko ng Panginoon, mag-isip tayo sa katotohanan. Amen ba? Huwag natin sambahin ang kayamanan. Huwag natin sambahin ang kayamanan. Praise God. No, sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 24, wala makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Matthew chapter 6 verse 21 pala. Kung saan ang yung kayamanan, nandun yung puso. Praise God. So, kaya nga, ang hangad po ng Panginoon na huwag natin paglilingkuran ng kayamanan. Dahil sabi dito sa verse 24,
hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kasi kapag ano yung, ay iniisip ko ng kayamanan na ano, kaya kung minsan, hindi ka na magsamba, hindi ka na maglingkod sa Panginoon. Kasi, bakit hindi ka nagsamba? Kasi kapag hindi ako magtatrabaho, mamatay sila lahat sa gutom. Hindi na ba nga nabubuhay siya sa iyo? Sabihin na nabubuhay tayo sa Diyos. And bakla ka na ng Panginoon. Hallelujah! The reason out na we must live a supernatural life. And ba? Kung sabihin mo, kung kalagay sinasabi mo, wala pa ako, wala akong pera, wala akong mabibigay, wala akong ganun. Sinasabi mo, wala, wala ka talaga. Sa totoo may yun, sabi wala, tuloy, nalagay sa butas. Hello? Mayroon sinasabi wala, bakit na wala ng pera kami yun? Nabukas na lang sa butas, kasi sabi mo wala eh. Huwag mo sabihin wala, sabihin mo, mayroon pagpapala. Amen ba? Mayroong biyaya. Amen ba? Mayroong kasagutan. Ang aking mga kailangan sa Panginoon. Believe it. Hallelujah. You must obey the word of God. Amen. Wala ka lang ito. Amen. Ang sabi po, sa Romans chapter 8, verse 11, 12, and 13. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwell in you. So kailangan natin pakanasain na maghahari ang Espiritu ng Panginoon sa atin. Kung ang Espiritu nagbuhay kay Jesus Christ mula sa kamatayan at natanggap natin, yan rin ang magbuhay sa atin. May magbuhay sa atin, yan ang pamumuhay tayo na supernatural life. Kaya pakanasain mo na matanggap mo ang Espiritu Santo. Wala kong sabi, kailangan ko matanggap ang Espiritu Santo na nagbuhay kay Jesus Christ sa mga patayan. Ito ang kanila ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live up to the flesh. Ako'y walang utang sa mga sa mga laman na namumuhay sa laman. So, hindi na nagkautang sa laman o sa namumuhay sa laman. Ang sabi niya sa verse 13, for if we live after the flesh, we shall die. Kung tayo nangungutang sa laman hanggang sa laman, mabubuhay kang sa laman, mamatay ka. Ngunit ang sabi niya, but if we through the Spirit do mortify the deeds of the body, shall live palakara din ng Panginoon. So feeling mo ang nasa na yung laman, na gusto na yung laman. Kung gusto mo, kahit ka na kahit, may sabi na kahit na kahit, hanap buhay, hanap na kamatayan pala. Yan po. Yan ang naman, nangutang sa laman, nabubuhay, namamatay. Kapag na, puro ka lang utang sa laman, dahil gusto mo, mamatay ka talaga dyan. Kaya maraming mamatay sa trabaho, hanggang, madala mo ba yan ang ginawa mo sa laman? Wala. Hindi mo madala sa kamukayan. Di ba? Kinakailangan natin na supirin natin. Lahat mo sabi, supirin ang gawa ng laman. To live a supernatural life, supirin mo ang nasa ng iyong laman, nasa ang gusto mo, ang mga pag-iisip mo, ang iyong mga pamaraan. Supirin mo, kailangan sundin mo ang nais ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, ang plano ng Panginoon sa buhay mo. God has a plan for our life in kalakalan ng Panginoon. In Jeremiah 29 verse 11, I know that I think toward you, good of peace and of evil, and I know the expected end. Alam ko ang kinakatnan yan. Alam ng Panginoon yan. Hindi pa nakita ng Panginoon yan. Ang kinabukasan natin. Hallelujah. Amen. Parapahan din. Hallelujah. Jeremiah 29 verse 11. Alam ng Panginoon yan. Praise God. So, ang sabi po sa 1 Corinthians 6 verse 19 to 20, tandaan natin, what? Knowing not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own. Pansinin natin, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin, at kapag nasa iyo, pag
Inaano ba yan? Ano sabi niya? Pag-aari ng Diyos yan. Lahat ko sa'yo, pag-aari ng Diyos yan. Palakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Baka sabi mo, salamat. Mabuti ka pa, malaking bahay mo. Sabi mo, pag-aari ng Diyos yan, yung bahay na yan. Mabuti ka pa, may sasakyan yan. Ganda sasakyan mo. Pag-aari ng Diyos yan, pinapabutihan yan. Pag-aari ng Diyos lahat yan! Ibig sabihin, kailangan mo luwalhatiin ng Diyos. Pag-aari ng Diyos yan! Amen? So, sabi niyan, you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, in your spirit, in your God. Kaya nga, nagkaroon ka ng lakas. Nagkaroon ka ng biyaya pagkapala dahil yan sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya, kailangan natin, luwalhatiin natin ng Diyos sa ating hallelujah pagkatao na yun ay pag-aari ng Diyos. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Hindi ka na pag-aari sa Satanas. Lumayas ni Satanas sa buhay mo, kundi mag-aari na ang Diyos sa aking buhay. Ang Espiritu ng Diyos sa aking buhay. Amen and amen. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ang conclusion ng sabi po, pansinin natin sa Revelation chapter 1 verse 5. From Jesus Christ, He said, who is the faithful witness? Siya tunay na patotoo po sa atin. The firstborn, the first begotten of the dead, siyang unang isinilang at namatay at nabuhay. And the prince of the king of the earth, siyang prinsipe ng kaharian sa mundong ito, sa lupang ito. And to him that love us, at sa kanya nagmamahal sa atin, and wash us from our sin in His own blood. Hinugasan tayo sa kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Verse 6. Pansinin mo sa salita ni verse 6 ha. And made us kings and praise unto God, His Father, to Him be glory, dominion forever and ever. Amen. Hello? Ang salita ng Panginoon, sabi niya, pansinin mo salita niya, ginawa ko kayong mga hari. Hindi ginagawang alipin. Ginawa ko kayong mga hari at mga saserdote wala sa Ama upang luwalhatiin nyo at kayong mag-ahari at kayo ay magdudumina ng walang hanggan. Palakpakan ng Panginoon. Magdumina, pamahala, pangasiwaan ng walang hanggan. To live a supernatural life, we must believe His written word. Paniniwalaan natin yan. Isipin mo, grabe pala. Tayo mga hari sa sacerdote. Kaya naalala ko kay Mrs. sabi niya, ako sa iyo, hanapin mo ang anak ng hari. Sino ba anak na? Hanap mo, anak ng hari. Di ba pala ko na rin sabihin mo ako sa niya, o dinaryo ang tao, so pinadala ka, anak ka ng hari. Kaya ang hari yun, bakos, ang hari, sa ating Diyos, sa hari na mga hari, Panginoon ang Panginoon. Hallelujah, palakpakan ng Panginoon. Piliin mo anak na hari. Hindi mo pa piliin anak na balakubas. Di ba? Amen? Oh, praise God. Ang sabi po sa mga kasulatan, sa verse 7, behold, He cometh with clouds. Narito darating siya muli. And every eye shall see Him. Ang lahat ng mga mata nakita sa Kanya. And they also which pierce Him. Ang mga tumusok sa Kanya. And all the image of the earth shall wail because of Him. Even so, amen. Lahat na tumusok sa Kanya, ang nakita lahat ng mga lahi. Ano mga tumusok? May mga tumusok na sa Kanya tagiliran, lumabas ang tubig at dugo. Ang ibig sabihin, spiritually speaking, kapag hindi ka nababago, parang tinutusok mo ang Panginoon sa tagiliran, gusto mo ba mag-alay ng Kanyang dugo para mapatawad ka? Kapag hindi tayo titigil sa ating mga kasalanan at mga bisyo sa kasamaan, parang gusto mong tutusukin mo, Panginoon. Ang sakit na tutusukin ka. Sakit sa mga tusok, mga kapatid. Ang kanyang ulo ay nilagyan ng tinik na nakahaba. Tinusok siya ng sibat para po mapatawad lang ating kasalanan. Huwag ka na maghanap pa na mapatawad ng iyong kasalanan.
ay tinatawad na at huwag mo nang ulit-ulitin ang iyong gawang kasalanan. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Dahil minsan lang ang Diyos ay nagpapatawad at nabayubay sa cross at pagbabalik niya ay magliligtas niya sa mga nagpakabanal. Hindi sa mga masasama na nagpapatuloy sa masama. Kaya sabi ng Panginoon, ang masama ay gumawa ng masama, nagpapasama. Ang matuwid ay nagpapatuwid, ang banal ay nagpakabanal. Mapalad ay nagpakabanal. Ang mabihag sa laman, ang mabihag sa mundo, ang mabihag sa tanas ay nabihag. Ngunit ang maglilingkod sa Panginoon maglilingkod. Saan ka mabihag? Kay Satanas o sa Panginoon? Salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi sa verse 8, sinabi ng Panginoon, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, said the Lord, which is and it's also come, the Almighty God. Sino ang darating? Sino ang darating? Walang iba si Jesus. Siya ang nagsasabi, akong Alpha at Omega, at ang una at ang huli. At ang darating na makapangyari ang Diyos, wala nang ibang hahanapin mo. Siya lang isang nakaupo sa trono. Kaya nalagay ko isang nakaupo, walang tatlo dito. Isa lang. Isang Diyos lang na nakaupo sa trono. Sa Revelation chapter 4 verse 2, siya ay darating. Kung hinahanap mo sino mang Tarkulano, ibigay sa iyo. Si Satanas ay Tarkulano, ay Tarkulana. Hanapin mo si Jesus Christ. Hallelujah. Darating. Hindi na napako sa cross. Siya ay darating, ako po, at maghahatol sa lahat na magawa ng mga tao. Mabuti man at masama. Amen? Mabuti man at masama. Hallelujah. Hindi ko po tayo lahat. At mag-isip-isip ka ngayon. Ang conclusion, pansinin mo dito, ang conclusion mo. Ang lahat na ito ay lilipas. Ang pera, naubos. Ang bahay mo na mansyon, naluluma. Masusunog. Ang kotse mo ay luluma, masisira, mabubulok. Ang ganda mo ngayon, ang gwapo mo ngayon, papangit ka rin. Tatanda ka rin. Ngunit ang sabi ng salita ng Panginoon, subalit ang salita ng Diyos ay manatiling magpakailanman. The Word of God's, hallelujah, will stay and live forever. Ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but His word shall not pass away. Ngayon, saan ka maglilingkod? Saan ang paglilingkodan mo? Ang tatlo nito, ang apat, o itong panghuli? Tuloy ka sa natural life, saan ang pipiliin mo? Naglingkod ka sa kotse mo? Naglingkod ka dahil maganda ka at gwapo ka? Pang mamalaki ka, gwapo ka? O maganda ka? O nagmamalaki ka na magandang bahay mo, kayo ay sa barang lang? O nagmamalaki ka dahil mayroon kang impok na kayamanan doon sa bangko ng milyon-milyon o bilyon? Mauubos rin yan. Matutunaw rin yan. Masusunog rin yan. Palapin mo ang salita ng Panginoon. Habang malagpuan mo siya, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is there. Hallelujah. Lumapit kayo sa Panginoon. Ano mang kailangan nyo, kaibigan, hallelujah, speak to the Lord. Speak to the Lord. Hallelujah. Sakal, malaya, sakya, sakya. Lumapit kayo sa Panginoon at ilang Diyos. Hallelujah. Sakal, malaya, sakya, sakya. Ang bawat isa may pangailangan po, Panginoon, Lord. Oh God, hallelujah. Lahat ng pag-ari mo, Diyos. Hallelujah. Sakya, sakya. Magapangyarihan ka, Panginoon. Diyos na may mala. Hallelujah. Sikilaya sa kalala. Purihin ka, Panginoon. Luwalatin ka, Panginoon. Hallelujah sa kalala. Kung ano man mga kahilingan nila po, Panginoon, pansinin mo ang kanilang dinadala sa kanilang puso at kaisipan. Sabihin mo sa Panginoon, speak to the Lord, declare to the Lord, o confess to the Lord. Hallelujah, kailangan mo ngayon. Ang Diyos ay nakarinig sa iyo mga sinasabi sa Panginoon. Huwag kang mahiya.
Hallelujah, walang bayad sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, anong kailangan mo? Hallelujah, anong kailangan mo? Pera, nauubos yan. Kailangan mong bahay, naluluma yan, nasusunog. Kailangan mong kotse, nasisira at nabubulok yan. Gusto mo maging gwapo, gusto mo maging ganda, papangit ka rin. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Ang napakinggan mo ng salita ng Diyos, sundin mo ang salita ng Diyos. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Yes, sa kalabalaya, sa kiyaya, sa dahaya, sa kalabalaya. Alabalaya, sa kaya, sa kiyaya. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord. Ay, isi kiyaya, sa kalabalaya, sa kiyaya, sa kalabalaya. Purihin na yung pangalan po, Panginoon, Lord. Lumalati na yung pangalan po, Panginoon, Lord. Patawarin mo sila po, Panginoon, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Lalalaya, sikiyaya, sa kalabalaya, sa kiyaya. Hallelujah. Filled with the Holy Ghost. Filled with your love. Filled with your mercy. Filled with the Holy Ghost and fire, Panginoon, Lord. Oh God, nakita mo ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Tugunin mo at ang puso malapit sa iyo. Binibigkas nila sa kanilang bibig. Binibigkas nila sa kanilang labi na lang kahilingan sa iyo. My dearest God, Lord, hallelujah. Sister po, Panginoon, pili po, Panginoon, may hilingan sa iyo po, Panginoon. Ang kanyang asawa po, Panginoon, Lord. Upirahan daw, kaya mo pong halalibaguhin ang katawan, kanyang asawa, na hindi na mo upirahan. Si Ed, hallelujah, Panginoon. Hallelujah, I declare, Panginoon, hindi siya mo upirahan. Ay gagaling siya po, Panginoon, Lord. From dito po, gagaling na, hallelujah, ang kanyang puso. Gagaling na ang dugo. Nawala ng diabetes, nawala ng sakit sa puso. Ano masakit man, karamdaman man, malusaw na, matunaw na. Sa pangalan ni Jesus, Lord, hallelujah. Ganun si Stephen ng pili, hallelujah, solis, Panginoon. Pupunta niya po, hallelujah, sa immigration, wala sa gabal. Aprobado lahat po, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, hallelujah, na tumutugon. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, the heart of Jehovah Jireh, that God will provide, that God will provide, God will provide, God will provide. Yes, Sakala, Sakaya, Sakaya. Alabalaya, Sakaya, Malaya, Sakaya. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Patawarin mo kami, patawarin mo sila po, Panginoon, Lord. Ikaw na nakita po, Panginoon, Lord. Salamat po, pinagaling mo sa Pilumina po, Panginoon. Hallelujah! Pinalaya mo siya, Panginoon, Lord. Sa sakit karamdaman, Panginoon. Bagamat sa mga edad na po, Panginoon. Ibalik mo ang kalakasan ng kabataan, Panginoon, sa kanyang katawan. Hallelujah! Kami nilukso, kagaya ng buya mula sa kulungan po, Panginoon. Jiya sa kalamalaya sa kiyaya sanda, hallelujah. Ay malaya sa kaya si kiyaya sanda, hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, Lord. Ang mga kaluluwa na dumudulog sa iyo. Binibigkas na kanilang mga pangailangan. Ikaw naman nakataho. Ikaw naman nakabatid sa kanilang mga pangailangan, O God. You are the miraculous God. We must live a supernatural life. Biya sa kalabalaya sa kiyaya sanda. Halabalaya sa kiyaya sanda. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga mensahe. Salamat po sa iyong mga pangako po, Panginoon. Salamat po sa lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw lamang ang aming pag-asa po, Panginoon. Ikaw lahat sa lahat po, Panginoon, Lord. Batid mo ang aming mga pangailangan. Batid mo, Panginoon, hallelujah, aming pagdaraw, pagdaramdam. Ngunit halip niyayaman mo, Panginoon, Lord. Magawa ka po, Panginoon, ng himala. At nagawa ka ng paraan, Panginoon. For God, hallelujah, make a way. And when there is no way, Panginoon. Hallelujah, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, come on. Believe Jesus. Believe the Word of God. Believe the Word of God. Hallelujah. He is there to provide us. He is there to provide us. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Bless you po, Panginoon, Lord. Bless you po, madalili po, Panginoon, Lord. Bless mo lang din po, Panginoon, Lord. Bless, Panginoon, Lord. Hallelujah. Bisita nito.
In the name of Jesus. In the name of Jesus, bless the Lord, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Bless the po, Panginoon Lord, hallelujah, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon Lord, hallelujah, sa lahat, Panginoon Lord.